So isang pagpalang araw po sa ating lahat, no? Uh, and welcome to our discussion of our unit number 4, which is Kaizen concept and other quality system. So dito po, ating aalamin po yung iba't ibang concepts and operations, specifically the quality systems, no? And titingnan natin yung malaking impact nila in terms of total quality management. So kung titingnan ninyo yung mga image natin, no, sa inyo pong screen, unahin na natin yung parang stairway blocks, no. It represent the stairs of improvements. Kasi kung makikita ninyo, meron tayong word na Kaizen. Ano ba si Kaizen? No, galing siya sa dalawang Japanese word na Kai at Zen, meaning change and good. No, kumbaga, it is short-term means of change for the better. Continuous improvement. Eh sir, bakit siya parang hugis stair? Okay? At merong parang umaakyat na tao. It represent the quality improvement. At hindi siya nangyayari overnight. Hindi siya one time, big time. It is a small step with big results. At ang philosophy ni Kaizen ay ang paggawa ng maliliit at incremental na pagbabago araw-araw. As I said nung last kong discussion, 1% improvement every day. And it will lead to massive result over time. Walang finish line ang Kaizen. Hanggat may room for improvement, tuloy ang improvement. Tuloy ang pag-akyat. And if you're going to take a look with doon sa gears no ng quality system, okay? At bakit sila naka-gear? It is because tugma-tugma po sila. Ibig sabihin, kapag gumalaw yung isa, gagalaw din yung isa. Kumbaga domino effect. And si TQM, it is the heart of the operation. Kung saan ang lahat ng employees mula sa CEO hanggang sa rank and file ay involved sa pag-maintain ng quality. No, ang makikita nyo dyan, meron tayong 5S discipline, the ISO structure, the lean value creation, and the GIT efficiency. Sir, bakit ba kailangan natin pag-aralan yung Kaizen concept and other quality systems? In real world kasi, hindi pwedeng okay na to, pwede na yan, yung mindset natin. Kung ang isang gear, or halimbawa, nakikita nyo sa screen, 5S, possible huminto yan. Or let's say kinalawang. Ano mangyayari sa buong system ng TQM? Hihinto din. Magmamalfunction. At ang Kaizen, siya yung nagsisilbing langis or drive para tuloy-tuloy umikot yung mga gears na yan. At hindi sapat na may system ka lang. Kailangan you are driven to have an improvement to your system every day. At ang quality ay hindi destination, class. Isa siyang journey, mahabang journey. And it's a culture of always asking, no, how can we do this better? How we can improve better tomorrow? So let's take a look sa ating Kaizen. Ano nga ulit si Kaizen? Si Kaizen po, it is a Japanese word, no, na nahati sa dalawa. Kai, or ibig sabihin ay change, at Zen is for good. Okay, isa-isahin natin. K is for knowledge. At bago ka mag-improve, kailangan alam mo na yung ginagawa mo. You need data, facts, training. At hindi pwedeng basta na or hula-hula na or gut feel. Second is adaptability under the change. Ito yung pagiging flexible. At sa business, kung masyado kang matigas,
no, matigas ang system mo, hindi ka handang mag-adjust sa market, may iwan ka. Dapat you have to willing to change your ways. I, for incremental changes. Ito yung pinakapuso ni Kaizen. Ibig sabihin, no, imbes na biglang palitan ang buong factory, unahin muna natin yung maliit na bagay. Isang tornilyo dito, mabilis na step doon. And it's all about process, not just the finish line. C, under the good. Z for zero waste. Sa Japanese, tinatawag itong muda. At ang goal natin ay tanggalin ang bagay na walang silbi, na sayang sa oras, sayang sa materyales, at sayang sa effort. If it doesn't add value to the customer, it has to go. E for empowerment. Hindi lang ito trabaho ng boss. At sa Kaizen, ultimo yung nasa front line, nasa assembly line, binibigyan niya ng boses para mag-suggest for improvement. Sila kasi yung nakakaalam sa totoong problem na nangyayari sa baba. N for no limits. Walang perfect na system. Isipin ninyo, even the best company like Toyota, like Apple, like Samsung are still doing Kaizen. Bakit? Kasi there is always a way to do it better. And if you're going to take a look doon sa pictures ng gear sa baba, small steps equals big progress. Minsan kasi nakaka-overwhelm ang mag-start sa malaking project, di ba? Pero kung i-break down mo yan into maliliit na task, mas madali siyang simulan. At yung momentum mo na maliliit na gears na yan, eventually magmumultiply yan. Magre-resulta yan sa isang malaking uh, big progress. Okay? And Kaizen, it is change for the better. Small improvement, big results. Okay? So, let's have an example. Toyota. Yung Toyota production system. Ah, gumagamit sila ng Kaizen. Ang Toyota kasi, no, yung mga ordinaryong factory worker, sila ay may kapangyarihan para pahintuin ang assembly line. Medyo scary, ano? Medyo parang as a boss or kayo as a boss, parang hindi siya masyadong kapaning-paniwala. Okay? To make it clear, may dahilan kung bakit yung mga employees, no, meron silang kakayahan or power to stop the production line. Number one is employee empowerment. Sa ibang kumpanya kasi, kapag nakakita ka ng error, possible na sabihin sa'yo ng manager, hayaan mo na yan, ayusin mo na lang yan mamaya, kailangan natin ma-reach ang quota. Sa Toyota kasi, baliktad. Kapag nakakita ang worker ng mali, halimbawa, hindi nakalapat yung pinto ng kotse or maluwag yung tornilyo, kailangan nilang hilain yung tinatawag na andon cord. Ano mangyayari? Titigil yung buong production line. Bakit? Kasi mas mahal at mas mahirap ayusin ang problema kapag tapos na yung produkto, kapag nasa labas na yung factory. Kapag nasa labas na ng factory yung product. Ang logic ng Kaizen dito, do it right the first time. Second, everyone is a quality manager. Hindi lang ito trabaho ng supervisors, ng quality control department. Sa Kaizen philosophy,
Yun yung ina-apply ng Toyota. They have their shared responsibility mula sa tagalinis hanggang sa engineer. No, lahat kayo responsible sa paghahanap ng paraan para mapaganda ang trabaho. Walang sisihan. Kapag may tumigil na machine, hindi titingnan sino ang nagkamali. No. Imbis na ganun ang sasabihin, ano ang maling process, paano natin to i-improve. Toyota also applied the power of small suggestion. Kung titingnan ninyo, no, workers suggest tool, adjustment, faster assembly. Minsan kasi, malaki ang tulong ng maliliit na bagay. Halimbawa, pag nakapansin ang worker na kailangan niyang maglakad ng 5 hakbang para kumuha ng tool, at nagsuggest siya, bakit hindi natin ilagay yung tool rack sa tapat mismo ng station? Dahil doon, makakatipid tayo ng 3 seconds per car. Kung 500 cars ang ginagawa nila araw-araw, ang laki ng matitipid nyo sa oras. That is efficiency. Sir, bakit ito successful? Kasi it build trust. At kapag alam ng employee na pinapakinggan sila, no, naririnig yung mga suggestion nila, hindi siya, ako hindi napapagalitan, no, na kahit nakakita ng error ay hindi matatakot kasi mas gaganahan sila magtrabaho ng maayos. Kasi naniniwala tayo na ang tao ay hindi robot. Siya ay thinking partner ng company. So class, you need to remember, kahit sa pag-aaral nyo, pwede nyo itong gamitin. Kung may part sa study routine nyo na hindi gumagana, wag nyo siyang ipilit. You need to stop production. Stop the production. Isipin nyo na lang kung ano ang tool adjustment ang kailangan ninyo. Maybe a better app, a quieter place, or a different schedule para mas bumilis ang learning natin. No? It's about the power na meron kayo. Okay? And Kaizen as a philosophy, it is a mindset. Okay? Kung makikita ninyo, no, there's a pot or a plant and pwede natin siya i-consider as a growth metaphor. Sa Kaizen, ang bawat improvement ay parang nagpapatubo ka ng halaman. You have quality, you have productivity, efficiency, and the pot is the foundation. Kung mas matibay ang base, kahit gaano kalaki ang itutubo ng quality at efficiency, hindi natutumba ang company. Okay? Si Kaizen as a philosophy, it is a mindset. It is continuous improvement, not one-time project. Okay? Common mistake kasi ng maraming company, akala nila, pagkatapos na ng isang seminar, Kaizen na sila forever. No. Para yung pagdidilig ng halaman. No, kapag tumigil sa pagdidilig or ah, yung pagdidilig parang improvement. Pag tumigil sa pagdidilig, pag tumigil sa improvement, ano mangyayari sa progress mo? Malalanta. And it's a daily habit. And we need to encourage proactive suggestions. Huwag nating hintayin na masira at mag-fail bago tayo kumilos. We need to be proactive. Meaning, nandun ka pa lang sa seed, sa pagpapatubo mo ng iyong quality, productivity, and efficiency, iniisip mo na agad kung paano umiwas sa problem. And ang Kaizen philosophy, siyang nagturo sa atin, no, tinuturuan tayo that good enough is never enough. Kung student ka, ang Kaizen mindset ay hindi lang basta makapasa. It's about asking yourself, ano yung maling study habit na pwede kong baguhin ngayong gabi para mabilis kong matapos yung assignment kong ganito. And it's about nurturing your own mental garden.
para laging fresh ang ideas ninyo at laging top quality ang output nyo, just like in the company. We are focusing on the efficiency, productivity, and quality. And these are the key concept of the Kaizen. This will be the elimination of the waste or the muda. Muda is a Japanese word for waste. Ibig sabihin, mag-aalis tayo ng mga muda or waste sa production na walang kwenta. So meron tayong types of waste or muda. The waiting, the inventory, no, the defects, the motion, the transportation, the overprocessing, the overproduction, the non-utilized talent, and the scraps. So isa-isahin natin ng mabilis. No, ang waiting, no, ito yung pagtambay ng mga worker. Hinihintay nila yung materyales galing sa kabilang department, kaya naman mabagal yung computer system. No, sayang sa oras. Bayad ang tao, pero walang output. Inventory, sobra ang stocks. Okay? Pero kay Kaizen, waste po ito. Tulog ang pera, ika nga ng iba. Defects. Ito yung mostly obvious kasi kapag mali ang gawa, kailangan mo siyang i-rework or itapon. Doble ang gastos, doble ang labor. Okay, motion or yung galaw ng mga tao. Isipin nyo na lang, maglalakad kayo ng malayo, para lang kumuha ng stapler, yung extra effort mo, no, sa pag-abot, sa pagbaluktot, sa paglalakad, hindi siya nakaka-add ng value sa production. It is a waste of energy. Transportation, no, yung paglilipat ng mga gamit, ganun din kay motion. Yung paglipat nyo ng material A sa material B, malayong yung warehouse, gastos sa truck, gastos sa gas, lalo na ngayon ay talagang mataas ang presyo ng gasolina. Kasi pag ganun yung transportation, nagbabago yung quality ng item. Overprocessing, no, parang nag-overkill. Masyado yung pinapakintab ng husto, no? O kaya nag-over na, hindi na siya yung standard. Ano pa, overproduction. As I said, it is the worst waste. Kasi gumagawa ka ng sobra-sobra. You are not utilizing the talent. Kay Kaizen kasi, opportunity yon yung not utilizing the talent. Kasi hindi nyo ginagamit yung paggamit ng skills at talino ng mga tao nyo. Kapag ang manager lang ang nag-iisip, ang pinapakinggan ng suggestion, it is the waste of brain power. Basura or scrap, yung excess materials, diretso basurahan. Pera ang pinambili doon, pero naging basura. Okay? Sir, bakit natin kailangan eliminate? Simple lang, to maximize the value. Sa mata ng customer, nagbabayad sila ng value sa product. Hindi sila nagbabayad para sa oras ng paghihintay, sa paglalakad, no? Kapag tinanggal niyo yung 9 waste na ito or yung muda na ito, magiging mas mabilis at mas mura at mas maganda ang ating service. Okay? Next, we have two types of Kaizen. Number one is Gemba Kaizen and Heian Kaizen. Sa Gemba Kaizen, it is the real place. Kung mapapansin ninyo sa left side, no, nandun yung shop floor, dito nangyayari yung actions, nandyan yung machines, yung workers, yung tunay na paggawa or pag-process ng products. Ano yung Gemba? Ang ibig sabihin ng Gemba ay the real place. Ito yung lugar kung saan talaga ginagawa yung trabaho. Andito yung hands-on improvement, yung mga small and daily changes.
Halimbawa, napansin ng worker na madulas yung sahig, no, sa tapat na makina. Gagawa siya ng paraan para malagyan ng anti-slip mat yun. Very simple, pero makakaiwas ng aksidente at delay. At si Gemba, meron siyang bottom-up approach. At yung mga ibig sabihin, yung mga suggestion dito ay galing mismo sa mga taong nasa hands-on na trabaho. Sila ang nakakakita ng maliit na muda or waste na hindi nakikita ng mga boss sa opisina. Another type of Kaizen is Teian Kaizen. Kung makikita nyo sa right side, meron siyang boardroom. Puro nakasuits, may charts, may aircon. Ito ang Teian Kaizen. And they need to have management driven. They need to be management driven. Ito yung top-down approach. Ibig sabihin, dito nagpaplano ang mga executives para sa malaking pagbabago at na nakakaapekto sa company. Dito nagkakaroon ng strategic thinking. Kung ang Gemba ay tungkol sa paano mapapabilis ang frontline or assembly line, ang Tiyan po ay tungkol sa anong bagong technology ang dapat bilhin next year. Paano natin mapapababa ang cost ng raw materials by 20% or 10%, 5%. And kay Tiyan Kaizen, dito nagsisimula ang system policies. Sila ang gumagawa ng rules at system tulad ng ISO, TQM policies para siguraduhin natin na ang lahat ng maliliit na improvement sa Gemba ay naka-align sa goal natin sa company. Okay? Sir, ano ang much better? Which is better? Walang mas magaling sa dalawa. Isipin nyo na lang, no, na ang Gemba Kaizen, it is the location. At ang Teian Kaizen, it is the boardroom. No, sino? Frontline workers, executive scope, executives, small daily task big, no, long-term goals. In reality, kung puro Teian lang, puro plano lang sa boardroom, hindi naman bumababa sa Gemba, hindi nila malalaman yung totoong problema. Pero kung puro Gemba naman, puro ayos sa baba, ayos sa ganito, ayos sa ganyan, pero walang Teian, walang direksyon. Magkakanya-kanya ang bawat department, magkakagulo-gulo ang system. At bilang isang feature managers kayo, no, wag kayong makulong sa boardroom nyo lang. Pumunta kayo kay Gemba. You need to work together. Kausapin nyo ang mga tao ninyo, tignan nyo yung process, no? And doon nyo mahahanap yung real gold. Ang real gold is the improvement. Okay? And ano po ang role ng mga manager or ng management? Sa Kaizen kasi, hindi pwedeng boss-bossan ka lang. Okay? Ang role ng management ay hindi lang utos-utos. Ang management, ang ginagawa nila ay maging facilitator. Facilitator ng change. So tingnan ninyo yung main roles ng management. Number one is maintenance. We need to ensure the standard. Bago tayo pumunta or bago tayo mag-start, kailangan muna nating uh, matutong, kumaga, for example, bago tayo lumipad, no, kailangan muna nating matutong maglakad. Parang ganon. No? At ang unang trabaho ng isang manager or ng isang management is maintenance. Ibig sabihin, kailangan masigurado natin lahat ng employees ay sumusunod sa current standards. Kung may set ka or set of rules tayo, yung ISO, 5S na pinag-usapan natin, kailangan nating i-check or kailangan i-check ng manager kung ginagawa ba ito ng tama araw-araw. And we should have stability.
Hindi ka makakapag-improve kung magulo ang basihan mo. Maintenance creates a stable foundation. Second, improvement, enhancing standards. Once na stable na ang lahat, doon na papasok ang Kaizen spirit. Ang manager ang dapat laging naghahanap ng paraan para i-enhance ang standard. For example, kung ang standard natin ay makakagawa tayo ng 10 units per hour nang walang error, tatanungin natin si manager, paano po natin gagawin yun ng 12 units per hour na high quality pa rin? Kapag nakahanap na tayo ng better way, magiging new standards na po tayo. Ito yung tinatawag nating upward spiral sa quality. Improvement, it enhance standards. And managers guide and support employees. They are the role model. If you're going to take a look doon sa picture, no, andyan si manager nag-explain that management should have a vision, integrity, no, solid communicator. Kasi hindi sapat na matalino lang si manager. Dapat supportive siya. Kailangan i-guide ni manager ang employees para hindi sila matakot mag-suggest. Hindi sila matakot na magkamali. Na dapat pag nagkamali si worker, hindi sila pinapagalitan. Instead, the manager asked, what did we learn from this problem? Ang manager, no, siya yung nagbibigay ng vision. Sila ang nagpapaalala, sila yung nagre-remind sa team kung bakit natin ginagawa yung mga small steps na ito para malaki yung progress natin sa lahat. At ang mindset ng isang Kaizen manager para mas maging effective siya is kailangan niya maging balance sa dalawang bagay. No, discipline should be maintenance, ano, to keep things running smoothly, creativity, this for the improvement, to keep things growing. Kasi kung puro maintenance lang, stagnant ang company. Kung puro improvement naman, pero walang maintenance, magiging magulo at walang consistency. Class, ang Kaizen ay hindi tungkol sa makina. It's about people and it starts with the manager who are willing to listen, support, and improve themselves first before they improve the system. And if we're going to compare the process versus result, no, tinuturuan tayo na makapag-focus. Tinuturuan tayo na makapag-focus sa process. Bakit? No, kung makikita ninyo yung itsura ah, ng diagram or ng image natin, if kayo ay result-oriented, you are just loving the outcome, but you are not reaching it. But if you love the process, kahit unti-unti, no, you are going to love also the result. Okay? Si process-oriented kasi, you are loving the process. Na imbis na pader, meron kang mga stairs at bawat step may hagdan. I mean, bawat step bawat step ng hagdan, no, may maliliit na diamond. OA naman ang sir. Okay? And this is the Kaizen way. Nakafocus ka sa method. Sa halip na titingnan mo ang dulo, titingnan mo yung bawat step. Paano mo gagawing mas efficient ang step na to? Paano ko aayusin yung method na to? And you have your daily wins. Sabi nga dito, ano, process give you daily wins. Dahil bawat step mo, may reward. Even though yan ay maliit na improvement. Hindi ka nawawalan ng gana, nag enjoy ka sa journey mo habang umaakyat ka. And dito, sa process-oriented, you are ensuring the sustainability.
Dahil inayos mo ang bawat step, sinigurado mo na it is very strong, strong yung foundation mo, at kapag nakaabot ka sa taas, hindi ka lang basta sinwerte, expert ka na sa process. And if we're going to compare it with the result-oriented or you're just loving the outcome, no, you have a problem. Bakit? Para bago mo kasi makuha ang diamond na yan na nasa taas, no, kailangan mong humanap ng paraan para makaakyat sa pader na napakataas, sobrang hirap, diga? And it gives you temporary highs. Tatandaan ninyo, outcome gives you temporary high. Ibig sabihin, masaya ka lang kapag nakuha mo na yung reward. Pero kapag ginawa mo na yung process, yung pag-akyat mo sa pader, pagod ka, stress ka bago ka pa sumuko. And success based on the outcome. Dito kasi kapag hindi mo nakuha ang diamond, fail ka agad. Kahit na marami kang natutunan, habang sinusubukan mong umakyat, wala itong kwenta sa result. Lalo na sa if you are a result-oriented person. Okay? Para mas madali yung ma-digest, ang main focus ng result-oriented is the outcome. But the process-oriented, nakafocus siya sa continuous improvement, sa long-term effect. Eh sir, bakit mahalaga yung ganitong thinking in terms of quality management? Kung ikaw ay manager at puro result lang ang hinihingi mo kay employee, no, sisigaw ka pa, gawan niyo ako ng 1,000 units. Or kayo, na drafting kayo, kailangan ko ng 5 plates. Eh, sinabi yon parang umaga lang, tapos kailangan ko na siya ng 5 p.m. Hindi nyo na may enjoy yung process. Kasi ang gusto niya na lang ay makuha yung goal. Madadaya nyo si quality para lang makaabot sa quota. Pero if you are a process-oriented, ano ang thinking ni manager? Paano kaya natin mapapadali yung pag-assemble para mas maging natural na mas natural na dumami yung output natin, no? Kumbaga dito sa since kayo ay nasa school na kayo ay nasa college, wag lang kayo mag-aral para sa 5 or para sa ah, ay 3 na ako, ay 5 na ako. O kaya naman ay gusto ko ng 1 or the result. Mag-aral kayo para ma-improve yung learning habits ninyo. Kapag maganda ang process ninyo sa pag-aaral, kusang susunod ang grades, ang results. And if you love the process, susunod po dyan si result or the outcome. Okay, next, we have to learn the improvement cycle. Okay? So, kumbaga para siyang engine. No? Siya yung makina sa likod ng Kaizen or improvement cycle. Kung ang Kaizen, ang mindset nito ay PDCA at SDCA. No? Ito yung way natin para hindi tayo maligaw. Okay? Ang PDCA cycle kasi, it is a growth cycle. Okay? Si PDCA, ito naman ina-emphasize ko na nung last discussion, no? Ito ay continuous improvement. Magpaplano kayo, dito nagkakaroon or dito sisimula na ma-identify yung problem, no?
Ano yung dapat gawin? Ano yung dapat i-check? Ano yung dapat i-implement or i-act? Okay, sa SDCA naman, more on nakafocus siya sa stability. No, makikita nyo yung standardized, okay, yung do, check, act, okay. So, anong relationship nilang dalawa? Okay, isipin nyo na lang, ang quality improvement ay parang paakyat sa bundok. Gagamit ka ng PDCA, sino ba dito ang mga nag-hiking? No? Gagamit ka ng PDCA para humakbang ng paitaas for improvement. Gagamit ka ng SDCA para lagyan ng wedge or harang yung paa mo para hindi ka dumulas pabalik sa ibaba. That is stability. At kapag stable na ang system mo, si SDCA po, tsaka ka lang pwedeng gumamit ng PDCA. Okay, para ulit humakbang ng paitaas. And it's a part of Kaizen. Kasi kung puro ka PDCA at wala kang SDCA, para kang umakyat sa madulas na slope, nakakapagod yun. Babalik ka ulit sa simula. Okay? You cannot improve what you cannot standardize. Kailangan muna nating maging consistent. That's why we have SDCA. Bago tayo maging better, that's why we have PDCA. Okay? And alamin naman natin yung principle of the quality cost delivery. Okay? So this is one of the most practical formulas in terms of operation management. Kadalasan kasi kapag nagpapatakbo tayo ng business or production line, nakakalito no kung sino at ano dapat yung priority. Dito na pumapasok si QCD. No, siya yung nagsisilbing compass natin. Pero kung mapapansin niyo yung diagram natin, ano, ang nasa gitna ay tao. Plus, tandaan ninyo, kahit gaano kaganda ang technology mo, kahit gaano karami ang pera mo, kung hindi maayos ang alignment ng training ng mga tao mo, babagsak ang QCD mo. Kasi ang tao ang nagpapaikot ng system, sila ang gumagawa ng Kaizen. Saka susunod si quality. Ito yung unang priority natin. Sa Kaizen, ang focus natin ay defect reduction. Ibig sabihin, ang layunin natin ay mabawasan na, ang mga rejects or yung mga mali sa production. Bakit? Kasi kapag mataas ang quality, masaya ang customer. Hindi mo na kailangan mag-aksaya ng madaming oras para lang sa rework at mga palpak na products. And if we kumbaga, if we apply the quality and we detect or we reduce the defects, susunod si cost. No, marami nag-aakala na para makatipid, ano, kailangan natin bumili ng mga murang materyales. No, mali po iyon. Kasi sa QCD principle, ang pagbaba ng cost ay ginagawa sa pamamagitan ng waste elimination. Yun yung muda natin kanina. Kapag tinanggal mo yung mga steps na walang kwenta, kapag hindi ka nag-overproduce at kapag wala kang defects, automatically bababa ang production cost mo na hindi nasasakripisyo ang quality. D for delivery. It should be on-time process. Ito yung usapang mabilis at timing. Dapat on-time ang process. Ibig sabihin ng produkto at ang services ay dapat makarating sa customer exactly kung kailan nila kailangan. If you remember just in time, no, kapag efficient ang inyong flow, walang waiting or bottlenecks. Mas mabilis ang ikot ng ating delivery. Sir, bakit kailangang balanse si QCD? Isipin nyo na lang, kung ang high quality, no, high quality nga ang gawa mo, sobrang mahal naman, walang bibili. Kung mura naman at mabilis, no, pero madaling masira, magagalit naman si customer. Kung high quality at mura pero aabuti naman ng 1 taon bago ma-deliver, lilipat ang customer sa iba. Walang paglalagyan ng customer. Wala din kayong paglalagyan.
At we should balance it, yung tatlong quality, cost, delivery. Kailangan mabalanse ito ng tama ng ating mga tao. Kasi people have a power. Okay? Next, if we're going to apply data in Kaizen, no, kasi we are talking about the mind sa likod ng bawat decision kay Kaizen. It is because of the data. Huwag tayong matakot sa mga bar charts, no? Huwag tayong matakot sa mga numbers. Kasi it is very simple. Sa Kaizen, data is king. Data is the boss. Hindi tayo pwedeng mag-improve base lang sa pakiramdam natin. Yun naman ang sabi ni boss eh. Hindi po, no? We should find the real problems. Akala kasi natin, ang problema, no, halimbawa, akala natin mabagal yung mga workers. Pero kapag tiningnan natin ang data, baka makita natin na mabilis naman pala talaga sila. Kaya lang tumatagal, kaya lang mabagal kasi ang problema ay yung supply. And data help us locate the bottleneck. Sinasala natin yung problems para makita natin kung ano ba talaga yung sumasakal sa ating productivity. No guesswork. Ito yung mga pinakaayon ng operations management. Ang manghula. Kung wala kang data, para kang naglalakad sa dilim. Sa Kaizen kasi, bago ka mag-implement ng kahit anong changes, dapat may solid proof ka. Isipin nyo na lang, class, gagastos ka sa company ng millions of pesos para lang sa bagong machine. Base lang sa, I think na ito ay makakatulong sa atin. Of course not. We need the numbers to back us up. We need also to measure the improvement. Gaano ba tayo kagaling? Okay? Paano malaman na very successful yung Kaizen mo kung di mo alam yung starting point mo? Right? At kailangan nating i-measure ang result. Iko-compare natin. Dati kasi 50 units yung nagawa natin. Pero ngayon 60 na lang. 60 na. No, nag-increase tayo with 10 units. Ang proof nun ay nag-work yung strategy natin. It is because data gives us baseline. It tells us if we're moving forward, standing still, or let's say, uh, we are moving backward. It is the base. At ang Kaizen data process ay may pagkakasunod-sunod. Observe, collect, analyze, and act. Ito yung step-by-step na kailangan gawin sa inyong mga future jobs, even sa projects na inyong gagawin. No, observe, pumunta sa Gemba, pumunta sa workplace, titingnan ang takbo ng trabaho. C for collect. No, magagather tayo ng facts, bibilangin natin ang errors, orasan natin ang bawat steps, bibilangin natin yung mga waste. Analyze. No, bakit ito yung lumabas sa result? Anong nangyari? Ano ang pattern? Ano nakita natin? And act. Ngayon may ebidensya na tayo, may data na tayo, doon ka palang gagawa ng action plan. Diyan na papasok si PDCA cycle. Class, tandaan ninyo, in God, we trust. Totoo naman, we trust God. In God, we trust. Everyone else must bring data. Kung gusto nyong makonvince ang management na pakinggan ang suggestion ninyo, huwag kayong pumunta sa kanila ng walang dala. Dalhan nyo sila ng data. Bigyan nyo sila ng facts. Siguraduhin ninyo na mapapahanga nyo sila. Okay?
And if we're going to compare the internal and external customers, no, ito po yung pag-apply natin ng supply chain management flow. Pag sinabi nating internal, no, it is your coworkers in process chain. In Kaizen, sa loob ng company, ang bawat department ay may customers. So kumbaga, within the company, bawat department ay may kani-kanilang customers. And it is a process chain. For example, ang manufacturing department, ang customer nila ay procurement because of the raw materials. Kung ang procurement ang nagdi-deliver or siya ang nagdi-deliver ng materyales at mali ang materials ay binigay, mahihirapan si manufacturing na gumawa ng magandang product. Sa madalit salita, the next process is your customers. Kung ikaw ang nasa warehouse at kailangan mong maayos ang pag-turnover mo sa isang items sa logistic, okay, may malaking impact yon. And if you are an external, no, you are end buyers. Sila yung mga nasa dulo ng supply chain management flow. Kung titingnan niyo yung cycle, no, sila yung mga consumers na nagbabayad ng final product. Sila yung nagde-decide ng quality ng gawa natin. Kung palpak ang product, hindi na ulit sila uulit. Sila ang boss. Okay? And kung titingnan ninyo, no, paano sila magkakabit, and yan ay flow. No, magsisimula tayo kay consumers kasi binili nila yung product natin. Ngayon, babase tayo sa data kasi titingnan natin yung sales and product development. No, at kapag mayroong nangyayari, no, ipo-procure na natin. After ng procurement, magbibigay tayo ng supplies, dadalhin sa manufacturing, after ng manufacturing, pupunta ng warehouse, after ng warehouse, kukunin ng logistic, i-deliver kay customers. And it's a cycle. And yan yung mga internal and external customers. And it has an impact in terms of our quality management. Okay? Next, we have here a image of puzzle. Isipin nyo na lang si Kaizen as a big puzzle piece na hindi mo makikreate or hindi gagana kapag mag-isa ka lang. That's why we have supporting systems. Okay? Kung titingnan ninyo, si Kaizen ay nasa center. Bakit? Dahil siya ang nagbibigay ng energy. Siya ang nagbibigay ng motivation para gumana yung ibang systems. At kung walang continuous improvement or improvement mindset, mababaliwala po ang ating systems na in-install natin. Makikita ninyo, kalakip dyan ang TQM. Kasi quality is everyone's business. And in Kaizen environment, hindi lang QC department ang magbabantay ng error. Okay? Kalakip din kay Kaizen ang JIT or just in time. Kasi we are talking about efficiency. At ang layunin natin dito ay gumawa ng kailangan at kung kailan kailangan. At gaano kadami. At sa tulong ni Kaizen, ini-eliminate natin or tinatanggal na natin ang waiting time and excess inventory. We have here the TPM. Ito yung puzzle piece. Ito ay nakapokus sa ating mga equipment at mga machines. Okay? Sir, bakit ba kailangan na sila ay magkakakabit? Ano, as I said, para silang puzzle piece. Okay? And they are working together. They are the supporting system. Hindi sila basta-basta naka-organize lang. They are aligned to have a goal.
Okay? Si Kaizen class is about small and daily changes of the better. And it is a mindset and a process. Kailangan nating hanapin or alisin yung 9 waste or 9 muda. Dapat lagi tayong data-driven sa ating mga decision. At higit sa lahat, kailangan nating masigurado or kailangan nating masuportahan na si Kaizen, no, they are working together sa TQM, sa JIT at sa TPM. Class, hindi man kayo maging factory managers balang araw. Itong si Kaizen philosophy, I hope na mabaon nyo sa habang buhay. Kasi you can start small. You can be consistent. And you can always look for ways to be 1% better than yesterday. Okay? And the importance of the policy, no, ay mahalaga po yan. Lalo na sa different organization. Minsan kasi, kung titingnan natin yung rules, no, parang pampagulo lang. Pero as you can see, this actually a representation of a shield or a protection para sa everyone. And one of the most important importance of the policy is to make it clear and to show commitment. Ang policy kasi ang nagsisilbing receipt, no, it makes things clear. Kapag may sinusunod tayong rules, walang hulaan. And it also shows commitment. Pinapakita nito na seryoso ang management sa kanilang values and goals. It also define responsibilities. Ito yung favorite, no, ng everyone. Para maiwasan ng turuan, ay hindi ko po alam kung ano pala dapat dyan, ganito pala dapat dyan. Hindi po. Policies clearly outline who does what. It set the boundaries of your role. And it also covers the quality, time, and cost. This is very practical. Sinisigurado natin na ang policy ay hindi basta-basta gawa, hindi na-delay, hindi lumalagpas sa budget. Because we have a big three: consistency, guidance, and standard. Okay? So if you have guidance, if you have consistency, and we have standards under the policies, no, ma-achieve natin yung goal natin. Ang policy class ay hindi para ikulong kayo sa sistema. Nandyan kayo para protektahan ng kalidad ng trabaho natin, trabaho ninyo. Para siguraduhin nating maayos ang takbo ng buong team. Other than policies, very important din po ang communication. Laging sinasabi ng iba, communication is the key. Na kahit gaano kaganda ang policy mo, useless yan kung hindi nakakarating ng maayos sa mga tao mo. At para maging effective ang policy, kailangan nating dumaan sa 3 stages para maging effective ang policy. Number 1, understood. Hindi pwedeng basa lang. Dapat naiintindihan ninyo ang rationale, yung rationale, o yung reason kung bakit ginawa yung rule na yun. Kung malabo ang instruction, magkakagulo tayo. Second, applied. Knowledge is power, but application is the key. Kailangan nating isabuhay at gamitin ang mga policy sa daily tasks natin. Hindi ito palamuti. And policies must be accepted. Ito yung pinaka-challenging sa everyone. Dapat may buy-in ang lahat. Kapag ang team ay nag-agree na tama at fair ang policy, mas madali itong sundin ng kusa. Sir, bakit communication is the key?
It is because we can unlock success. It is because we have clarity and understanding. We have connections. We have open dialogue. Kung hindi malinaw, pwede magtanong. Kung may feedback, sabihin. And we have a shared vision. Kapag maganda ang communication, iisa lang ang goal nating lahat. Kumbaga, sa relay race, ang policy ay ang baton. Pero ang communication, yung paraan natin paano ito maipapasa nang hindi nahuhulog, 'di ba? And sa isang company, kailangan may employee participation, no? Kung makikita ninyo sa inyong screen, they are very diverse. And it is a symbol of collaboration. Sir, bakit ito mahalaga? Kasi sa isang company, hindi pwedeng boss lang ang laging tama. We need brains of the everyone. Kaya nga tayo may brainstorming, right? No. Suggestion system. Ito yung platform na kung saan pwedeng mag-submit ng sinong pwedeng employee ang kanilang mga ideas for improvement. Kasi hindi kayo magkakalaban dito. Hindi na lang kasi siya basta suggestion box. It is your wall. It is a way for management to listen to those who actually do the work every day. And small group activities, no? Para siyang quality circles. Ito yung parang breakout groups kung saan magtutulong-tulungan kayo as a team members, no, para ma-solve niyo yung specific problems, no? And it builds teamwork and problem-solving skills. And if we apply it, the small group activities, and it promote engagement and innovation. Kapag nararamdaman ng isang empleyado na pinakikinggan ng boses niya, mas magiging engaged siya. At kapag engage ang tao, engage ang empleyado, doon lumalabas ang innovative ideas na nakakatulong na lumago ang business. Okay? Ang employee participation ay hindi tungkol sa paggawa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng boses sa bawat isa. Dahil ang bawat isa ay parte ng solusyon. At kapag gumalaw ang lahat, kapag gumalaw ang tao, mas mabilis na maayos ang takbo ng buong organization. Doon nalaman na natin ang key concepts and positive and advantages of Kaizen. Laging may challenges. So itong mga challenges na ito yung mga common roadblocks sa ating continuous improvement. Kasi kahit gaano kaganda ang system natin, hindi mawawala ang growing pains, no? And yung makikita nyo sa screen niyo, it is a overcoming implementation challenges. Okay? Resistance. Unang-una yan. Normal sa tao na matakot sa bago. Isipin, okay naman kami dati, bakit kailangan pang baguhin? Nakikita niyo yung X icon? Yan ang mindset na kailangan nating i-address. The solution, we need to build a culture. Hindi ito pamumuwersa. Hindi ito sapilitan. Dapat ma-feel ng bawat isa na part sila ng change at hindi sila tinatanggalan ng boses. May slow approval. Minsan kasi may magandang idea ang isang empleyado pero nabablock yan dahil sobrang daming red tape. Yung papel, umiikot yan sa 10 manager bago ma-approve.
Nakaka-frustrate yon. Kasi malay mo hindi ma-approve. Anong solusyon? We have to streamline the process. Alisin natin yung mga sagabal, yung mga unnecessary steps para mabilis at matest natin at ma-implement natin yung improvements. Low motivation. If our team feels ignored and burn out, hihinto sila sa pag-generate ng ideas. The solution is very simple. Reward the participation. Hindi kailangan laging pera. Recognition, small incentives. Most of us, sasabihin, ay gusto ko ng pera. Pero most of the people, gusto lang marinig, ay good job, you did great, keep up the good work. Para ganahan ulit sila. Kasi it's not all about rewards and money, incentives. Simple gestures, simple acknowledgement, yun yung malaking ang ambag sa moral ng bawat isa. At ang Kaizen class ay hindi tungkol sa machine efficiency. Ito ay tungkol sa tao. If we handle the people well, the improvement follows. And here is the other major quality systems na meron po si um, Kaizen. Okay, bukod kasi kay Kaizen na naunawaan na natin si Kaizen, no, may iba't iba pa palang major quality systems. At lahat ng mga yan ay nakakabit at sabay-sabay silang umiikot together with the total quality management. No, ano ba yung 5S discipline? No, it's all about discipline. No, nako-organize ang workspace. No, 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Shitsuke, no, Seiketsu. Ito yung mga 5S na mabawasan ng errors ng mabilis. No, para mabilis tayong makakilos. We are setting the foundation para sa everyone. ISO structure. No, it is the standard. That's why most of the company seek for ISO certification. Kasi may rules, may documentation. It is the proof that you are consistent, you are world-class quality. GIT efficiency or just in time. Kasi nakafocus kayo sa efficiency na sa halip na magsastock tayo ng sandamakmak na raw materials na nabubulok naman sa warehouse, o order lang tayo kapag kailangan natin. Bukod sa eksakto lang, iwas sa waste, tipid sa space. Lean value creation. Yung goal ni value creation, titingnan natin, ito ba yung ginagawa natin ay may dagdag na halaga sa ating mga customers? Kung hindi naman, it is a waste. Dapat na natin siyang alisin. It is unnecessary motion or overproduction. Plus, as you can see, TQM, ano, sa gitna ng madami, sa madaming gear na yan, kapag nawala si TQM, hindi kagana yung apat. At kapag pinagsama-sama nyo yung discipline, yung standard, yung tamang timing, yung pagkakaroon ng waste reduction, doon tayo magkakaroon ng perfect operations. So since C5S, it is a discipline, no, tingnan po natin siya. Okay, so here is the 5S. No, may pag-Japanese pa ang sir kanina. Ito lang pala yung 5S. Okay? Si 5S po, no, it is a system. Ito yung secret weapon natin para magkaroon tayo ng successful na company. No, para mapanatili natin na safe, efficient ang ating workplace. Okay? So kung titingnan po ninyo yung diagram, very simple lang, no, pero super powerful. Okay? As I said, seri or sort.
Ang unang step ay magbawas. Hiwalayin or isort natin yung mga kailangan at hindi kailangan. Kung hindi mo na ginagamit, no, pwede mo nang iset aside or itapon or i-dispose. Kasi clarity starts with decluttering. Second, Satan or set in order, a place for everything and everything in its place. Dito natin inaayos yung mga natira kasi nasort na natin eh. So set na natin siya in order. Lalagyan na natin siya ng label, tamang process, tamang pwesto, no? At kailangan mo ng isang gamit, no? Parang kunwari, kapag kailangan mo ng isang bagay, no, mahanap mo agad siya within the seconds, walang nasayang na oras. Third, shine or say so. Bakit? Hindi sapat na maayos lang. Dapat malinis din. We clean as we go. At ang paglilinis ay isa ring form ng inspection. Dito natin mapapansin kung may sira na ba yung gamit natin, kung may mga tagas ba sa makina, may mga mali ba. Kaya makikita ninyo, yan oh, standardize yung image. Na dati, before 5S, ganito-ganito na. Pero after 5S, may label na, maayos na, may color coding na, no? After the shine, kasi nalinis na natin, no, we need to have seiketsu or standardize. Para hindi tayo bumalik sa dati nating makalat na ginagawa, gumamit tayo ng rules at schedules. Ito yung nagsisilbing system natin para uniform ang gawa ng everyone. Lastly, sustain or shitsuke. Pinakamahirap pero pinakaimportante. Ito kasi yung discipline na dapat gawin habit ng 5S. Kasi hindi ito one-time event. It is a lifestyle sa buong factory or office. Kung titingnan ninyo, before and after, no, or yung makikita ninyo sa image sa baba, no, parang mas maganda magtrabaho dun sa organized. Kasi less stress, less accidents, mas higher productivity. So class, do you think that we can start applying the 5S system even in your own study desk or at home? Siguro naman, ano? Kasi it is very important. Sir, alam na po namin yung system. What about the role of the 5S? Hindi kasi siya basta sa paglilinis lang. It is a systematic way para mas maging smooth at productive ang workflow natin. Isipin nyo na lang, no, it is a secret formula para hindi tayo ma-stress. So kung titingnan ninyo, ano, sa sort na step 1, no, ang unang step natin ay paghiwa-hiwalayin. Iso-sort, no. Second, isa-set natin ng order, isa-shine natin, lilinisin, i-standardize natin, isustain natin, no. And the role of the 5S to improve the safety. Kasi kung walang kalat, no, maayos ang sistema, hindi ka mangangamba na ikay delikado. Ang safety mo ang ating priority. Second, reduce errors. Since yan ay may mga label, yan ay standardized na, no? Bilang or hindi na kayo magkakamali. Kapag malinis ang paligid, maayos, standardized, it's set in order, it boosts the morale of the employee. And it also support efficiency. Okay? And kaya pansinin nyo, most of the company, merong ISO standards or ISO quality system. No? So parang pag may nakita kayong ISO seal, no, it is an international seal of approval. Hindi siya basta sticker. It means your company follows global standard. Eh sir, bakit kailangan ng ISO? To be consistent. No. ISO ensure na kahit saan ka mang part ng mundo ay pare-pareho ang quality.
credibility and confidence. Kapag ISO certified ka, yung isang company, tumataas ang tiwala ng customer. Alam nilang safe, alam nilang effective, alam nilang dumaan sa matinding audit yung product and services nila. Siyempre, if they have the ISO certification, parang masasabi ko na ay o nga no, it build trust, right? And it also meet requirements. You are meeting requirements. Kasi maraming malaking kliyente ang hindi kumbaga makikipag-deal sa inyo ng walang certificates. And requirement, siya yung nagsisilbing way ninyo para makasabay sa world market. At ang spotlight natin dito is ISO 9001. We have consistency, credibility, customers' confidence. That's why very important na merong quality management systems. Dito nakafocus na hindi lang siya maganda yung product, kundi maayos yung process. Kapag maayos ang system, magiging consistent ang output. Tataas ang credibility, higit sa lahat, magiging happy ang customers. In short, class, ISO, siya ang nagsisilbing checklist. Excellence para sa company globally. Para siyang diploma ng isang business. Siya ang nagpapatunay na international level kami. Just like you, pag natapos nyo si degree ninyo, you have your diploma, no, that will be your proof that you have the knowledge and skills na kailangan nila. Okay? So let's have this just-in-time concept. Naulit ko na naman ito, the right parts at the right time in the right amount. No? Na-emphasize ko na to kanina, pero uulitin ko na lang ulit, no? Imbes na mag-i-stock, imbes na i-imbak kayo ng madami para let's say mababa ang oras or ganto ganyan, mag mag-reduce tayo ng inventory. Ang bilhin lang natin ay yung mga kailangan. Huwag tayong mag-imbak kasi pag nag-imbak, kakain ng space, parang mas nagiging puno, walang space. We need to improve the flexibility. Dahil walang tambak na stocks, mas mabilis makakapag-adjust sa pagbabago ng trip ng customer or trend ng market para hindi ma-stuck yung mga lumang design. Sir, bakit mahalaga? Okay? It is because efficiency at its finest. High risk po ang pag-iimbak or high risk din yung pag nagkaroon ng delay, nagkakaroon ng buffer. Just in time kasi, about precision and trust with your suppliers. Okay? Para lang yung pag-order nyo sa Lazada at sa Shopee, ibibigay sa inyo on time, no? Nang walang defects. It is because very important na mahalaga nating maunawaan yung efficiency at yung flexibility. Okay? Next, lean manufacturing. One of the most important concept in industrial world. It is because we are focusing on eliminating waste. At ang goal natin is highest quality, lowest cost, and shortest lead time.
At sa kahit anong company, gusto natin ng product natin na maganda. Maganda na, quality na, pero mura. At mabilis. At walang kuskus balungos. Ika nga ng iba, no? It is because tatanggal na natin si muda. And if we're going to take a look with this uh, uh, two strong tag dito, pillars, kasama dyan si Just in Time at si Judoka. Si Just in Time, ang motto niya, only what is needed, when it is needed, and in amount needed. Okay, si Judoka naman, automation yan. No? Kapag may nakitang error, abnormality, no, ng machine, humihinto yung production, no, ibig sabihin, merong separation na nangyayari. At sa gitna noon, ano, ang foundation niya, ano, bago tayo magkaroon ng just in time at Jidoka, kailangan matibay yung flooring natin. Andyan yung standardized work, andyan si Kaizen, andyan si Heijun Ka, no? And it should have stability para ma-meet natin yung goal natin. And principles of the lean manufacturing is we need to value. Nakafocus tayo sa creating ng value para sa customers natin. Kailangan smooth ang flow. Maalis or ma-pull natin yung mga imperfections, yung mga mali and errors to have perfections. And it builds to build the value of the company. Tandaan nyo ha, si lean, yan yung pinaka-delicate na waste. Kasi yun yung waste na hindi natin masyadong nakikita. So here are the 8 ways of the lean. Number 1 is waiting. Nakatambay ang workers, machines, no? Naghihintay ng approval ng material, sayang ang oras, defects, no? Madaming rejects, madaming tapon, madaming errors, doble ang gastos, na-utilized talents, no? Mga nasayang na skills at ideas sa mga tao. It's because the management, sinayang ang potential, walang innovation, inventory, sobra-sobra ang stocks, natetenga, nasasayang ang pera, transportation, masyadong malayo, pagpapalipat-lipat ng gamit, okay? Motion, okay? Extra processing, overproduction, na-emphasize ko na to kanina. At ang goal natin kay lean practitioners is to eliminate yung mga ito. Dapat maalis yung waste na ito. Dapat maging fit at efficient ang operations natin. Okay? And here is the 5 lean principles na kailangan yung matandaan. Number 1 is you need to define value. Dito nagsisimula ang lahat. Tatanungin natin ano ba talaga ang handang bayaran ng customer, kung anong step ang process na pwede nating kumbaga makatulong sa final product natin. Okay? And then after that, we need to map the value stream. Ito-drawing natin, ipipicture out natin yung buong journey ng product mula sa raw materials hanggang sa kamay ng customers. Dito natin makikita kung saan nagkakaroon ng bottleneck na delay, kung saan may delay. If it doesn't add value, we need to eliminate it. Create flow. Kapag natanggal ang kalat, masisigurado natin na tuloy-tuloy ang galaw. Walang hinto, walang tambak sa inventory. Everything should move smoothly like a well-oiled machine. Establish pull system. No? Iiwasan natin yung overproduction. Huwag tayong gagawa ng item hanggat walang order. Demand muna, no, kailangan ng demand mula sa ating mga customers. We only produce what is need and when it's needed. Pursue perfection. Lean, it's not a one-time thing, class. It's a cycle. Paulit-ulit natin hahanapin yung maliit na butas para maging mas efficient tayo. We aim for continuous improvement or Kaizen.
Okay? And if we are going to integrate the system in TQM, no, kailangan yung tandaan, si 5S is for organization. Discipline and organization. Dito nagsisimula lahat, no? Second is ISO. We need to have a structure and standardized. Third one is the flow. Ang goal natin is hindi madami. Dapat smooth at maayos. And lastly, lean. It is for the waste reduction and value creation. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, the 5S, the ISO, no, the JIT, the lean, we achieve the true total quality management. At lahat sila interconnected. Kapag huminto ang isa, hihinto ang lahat. And it works together. And meron po yung overall benefits. No, it improve quality, it reduce cost, it will have higher productivity, stronger competitiveness. No, and it is a key for the success of the company. And tatandaan ninyo, yung mga binanggit nating TQM principles, the Kaizen, the true essence of the total quality management lies in seamless integration of standardized tools and relentless human drive for perfections. As illustrated, quality plus system excellence plus continuous improvement mindset means quality management, system excellence. And all of that frameworks, 5S, ISO, continuous improvement mindsets, no, by balancing those technical efficiency, no, have a smooth and standardized production with collaborative power of human intellection and teamwork, mamimit natin si quality. And quality class is not a static goal or a one-time achievement, but it is an infinite loop of refinement where every small improvement to the system scales into significant competitive advantage. And I hope ay madami po kayong natutunan sa ating pong discussion, no? And next, after po ng ating Kaizen concept and other quality systems, ay dadako na tayo sa sunod na topic, which is unit number 5. And it is also part of your midterm examination. Good luck and see you to my next recording discussion. Bye-bye.